Good morning mga kapitos, maulan na Friday sa inyo. Mayroong katanungan dito yung ating referee dyan sa may Batarasa, Palawan, no? Basahin natin si Saharo din, Kamaluden ng Puerto Princesa. Sir, good evening. Maga ko na to nabasa, no? Request po sana ako ng actual na sample ng illegal use of the hand. Okay. Yung hand check, illegal contact to the hand, nakakalito po kasi. Tsaka yung holding foul. Okay. So, papakita ko sa inyo kung paano po yung pinaka-demonstration ng sample ng illegal use of the hand. So, yung illegal use of the hand, ito yung tinatawag natin na kapag tumawag tayo, illegal use of the hand. So, yan. Nakukuha natin yan. Yan yung pinaka, natin, nakalagay sa PIBA. Tingnan lang natin. Yan. Ginagamit yan kapag na A1 yung dribbler. Tapos, biglang paatake siya. O pa-layup. O paatake pa lang, pinalo siya sa kamay. Yan. Pwede siya sa illegal use of the hand. Doon yung ginagamit, no? So, pwede din yan sa, yan yung kalimitan doon sa pass off the ball, no? So, illegal use of the hand. Yan, yan yung signal natin. So, sa types of foul natin makikita yan, no? So, yung pangalawa naman, yung hand check. So, hand check, paano natin natatawagan yan? For example, tingnan din natin yan. Yan yung pinaka-illustration niya sa hand check. Kapag may bola na wala pa akong bola at yung kamay dapat hindi siya nakatukod doon sa player, no? Pero kapag may bola na, so tatanggalin na natin. Yan yung pinaka ng hand check. Kapag yan ay nagdi-dribble at in progress pa yan, papunta siya dun sa shaded, hindi niya tinanggal, pwede tayong tumawag ng hand check, no? So, direction of play, number 8, hand check. So, yan yung natin, signaling natin dyan, Sahar, no? So, ano pa yung isa pa? Yung illegal contact to the hand. Okay, yan naman yung illegal contact to the hand. Tingnan nyo mabuti. Yan, okay. Then, ang natin dyan, paano natin itatawag yan? Pag tayo yung referee, kalimitan yan, yung nasa ilalim yung nakakatawag dyan, eh. Kapag lumay-up naman yung player o yung si A1, no? Si B1, tinamaan siya sa So, dito sa tinamaan, pinalo. So, lahat po ng layup natin o lang shooting natin para uniform po tayo, illegal contact to the hand po tayo o to the arm, no? Yun po para isa lang uniform po tayo lahat, no? So, basta involved po yung layup o tumira po, tinamaan po siya dito, yun po yung ating magiging signal. Illegal contact to the illegal contact to the hand, okay? Yan, okay. So, Paul muna, pag nag-report tayo, okay. Baba na natin yung whistle, sabay na sa wire. 8, di ba? Illegal contact to the hand. Okay. Then, 2 free throw. Kung 2 free throw siya. So, yan yung natin, how to signal, no? Kapag nandun na tayo sa actual game. Doon sa table, scorer's table natin sa isi-signal. Doon pa lang sa may pinaka-elbow, pwede na tayo mag-signal doon, no? Mga kapitos. So, with voice, with verbal support para maganda. Hindi natin snapping, natin, datingan natin, no? Diba? So, yun, technique lang po yan para doon sa signaling natin. Ano pa yung request ni Sir Sahar dito? Yung tinatawag natin na holding foul. Ayan, ito naman yung holding foul kasi nalilito daw po siya. So, holding foul. Direction of play, signal. Okay, number 10. Hold. Ayan, hold natin, ha? Hold. Pag penalty, 2 free throw. Pag hindi, direction of play. So, yan po yung natin, natin ngayon, demonstration natin doon sa request ni Sahara Roden ng Batarasa, Palawan.
Okay guys, I hope may nakuha po kayo dun sa ating apat na types of foul na ni-request ng ating kapitos coming from Puerto Princesa. Bye bye guys and God bless you all.